Hi guys! Good day! Ayan, welcome to our vlog. And syempre, gusto kong simulan ang aming vlog for today na ipapakita muna ang outside world. Dahil yan lately, nasa loob lang tayo ng bahay. So ngayon guys, diba, after ng sunod-sunod na araw na malamig dito sa Alberta, ngayon, super ganda ng panahon. Nasa positive 7 or plus 7 yung weather natin ngayon. Yan, diba? And ano nga pala, since positive 7 yung weather ngayon, nagtutunaw na or natutunaw na yung mga snow sa daan. Kaya, yan, medyo maputik. Pero dito naman, hindi pa. So, may mga areas na malambot na yung snow, matubig na. Kaya, dapat ingat sa paglalakad. Yan o, piruin nyo from minus 35 which feels like minus 45 kami like last 10 days yata yun. Ngayon, plus 7 na. So, ganun kabilis maging okay or mag-change yung weather dito sa Alberta. So, I'm just not sure sa weather in other provinces. Although, sinilip ko yung weather kanina sa Vancouver. Meron na kaming 1 hour difference, pero kanina, nung nag-check ako, plus 6 sila, kami plus 7. So, yun. At least, diba, hindi na kami minus double digit. Ayan. And siya nga pala, no? Yan, kagabi, super breaking news ang nangyari. And ang dami-dami talagang questions. Siyempre kasi hindi pa full yung disclosure ng announcement. So, very broad lang yung nagawang announcement. Wala pa yung mga specific rules or requirements about this certain measure. So, dapat antayin natin. But, yung iba na kaya nating sagutin, sinasagot natin sa comments yan sa YouTube channel natin. So, bago natin ituloy ang question and answer or pag-discuss about sa in-announce nga kagabi, yan. I-end ko muna ang video na to dahil malapit na tayong pumasok sa ating bahay. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Bago tayo mag-vlog about sa breaking news kagabi, yan, kain muna tayo ng pansit. So guys, kahit hindi ako marunong magluto, natututo na tayo unti-unti. Guys, so yun, no? Tatapos na namin kumain ni Emma. And, yeah, maya-maya, pasok na naman tayo. Pangatlong gabi, no? Isang gabi na lang ulit, guys. Ano na natin ulit? Off na natin, so kaya medyo maganda ang natin. Anyway guys, no, gusto natin pag-usapan yung itong nangyayari dito sa Canada about sa mga international student. So, marami talaga yung ano dito guys, namumblema, no? Ayan, so ito si Emma, nagre-research siya. Ayan, para at least may discuss natin ng maayos. So yan guys, welcome back again sa ating vlog for today. So ngayon, magko-comment na lang kami or magdi-discuss regarding nga sa announcement kahapon ni Immigration Minister Mark Miller. So yan guys, dahil hindi natin kasama ang ating husband na si Alvin kahapon, yan sa announcement. Isama natin ngayon para tanungin din natin kung ano yung insights niya about dun sa announcement. And disclaimer nga pala guys, kami ay hindi immigration consultants or lawyers, hindi kami affiliated sa IRCC. So kung ano man ang masishare namin dito sa video na to ay base sa aming experience and own understanding sa naging announcement kagabi. Yes. Okay. So, unang-una, ito na nga yung pagka-cap ng international students. So, sinabi natin na for this year, 2024, 'di ba? 360,000 na lang ang i-approve na student visa. And ano pa yun scattered all over provinces. So, ibig sabihin, pwedeng kunwari 50,000 sa Ontario, 30,000 sa Alberta. So, we don't know yet. Wala pang figures, guys, na inilabas. And then, kapag binigay yan sa provinces,
Yan, asahan nyo, i-divide din yan ng provinces per designated learning institution. So, kung maraming designated learning institution, yan, lalo na nga sa Ontario, yan, yun yung sobrang liit na ng pwedeng kalabasan na pwede lang kunin ng isang school about sa mga international students. Yun nga guys, na napanood ko rin sa mga vlog. Kaya nga daw Ontario, kasi parang ubusan natin ng trabaho din doon dahil sa sobrang dami nga ng mga pumapasok na international students. Yeah. So, we sympathize din naman sa mga permanent residents and citizens nga talaga with the influx of international students, lalo na kung concentrated lang sila sa isang province, no? Pwede nilang maagawan talaga ng trabaho yung mga permanent residents na, and especially citizens na ng Canada. Kasi, syempre, yung mga international students, alam din naman natin na kumakagat din kahit maliit yung sahod. So, mas kukunin talaga siya ng employer yung mga international students na okay sa mga minimum wage. Yan. So, yun. And sabi natin, yung limit na yan, 2 years yung ginawa nilang initial period, temporary lang kasi to. Pero by 2025, hindi pa natin alam kung 360,000 din ba ulit. I-assess yan by the end of the year. So yan, malaki-laking kabawasan yan, guys, kasi 35% decrease yan, pero sabi nga nila, kapag more populated ng international students yung province na yon, malaki yung decrease na yon, like 50% or cut in half yung number of student visas na pwedeng i-approve. So maganda nga, isipin nyo rin kung anong province, if ever itutuloy nyo yung pag-apply ng student visa, kung saan province mas okay, kasi nga it will be distributed or allocated na yung student visa approvals. So ito, maraming nagtatanong, affected daw ba yung mga nandito na, kasi kunwari, kung gusto nila ng 1+1, so ngayon first year siya, pag mag-apply ba siya ng another year of study. So, dito sa Canada, affected din ba siya ng CAP? Kasi mamaya pag hindi siya nagmadali, matapos na yung 360,000 na approval, hindi na siya maaprubahan. So, sabi naman dito, one of the exceptions yon. So, study permit renewals will not be impacted. And then, current study permit holders will not be affected. So, yun yung sabi sa announcement. And we are hoping for clearer guidelines, diba? Para mas mag-guide tayo kung ano ba talaga yung rules now regarding this measure. And ito nga pala, hindi kasama sa CAP yung mga nagmamasteral and doctoral degrees and yung elementary and secondary education. So, mas pinopromote talaga ni Canada yung pagpunta dito ng mga nagmamasteral and doctoral, yung mga higher forms of education. So, 'di ba, mas magiging naman talaga maganda 'yon sa ekonomiya ng Canada if they are inviting people na nagtitake ng higher forms of education. And then kahapon, in-announce ni Immigration Minister Mark Miller yung mag-a-apply simula kahapon, January 22, 2024. Dapat yung student visa application ay may kasamang attestation letter. Otherwise, ibabalik yon. So, nandito na rin yun sa Canada website. Sabi, you need an attestation letter to apply for a study permit. So, that's starting from January 22, 2024. Yung attestation letter na to, makukuha sa province or territory where they plan to study with their study permit application. However, ang problema, paano mo makukuha ang attestation letter kung hindi pa nasiset up ng provinces and territories itong, pag-i-issue ng attestation letter. And binigyan sila ng deadline until March 31. So, ito ang kakalabasan, guys. Wala munang pwedeng mag-apply ng student visa application ngayon until March 31 or even before that, as long as ma-set up na yung pag-i-issue ng attestation letter. So, yun, di ba? Parang dun magulo. Kasi nire-require na agad, wala pa palang process. So, yung iba, hold your horses muna. Kahit ready na kayo mag-apply. Kung wala pa kayong attestation letter, and hindi nyo nga rin alam paano to kukunin, hindi nyo pwedeng mai-apply to. Kasi nga, naka-note na agad sa website ng Canada Immigration na you cannot submit your student visa application nang wala ang attestation letter. Otherwise, ibabalik nila ang application nyo. Ang problema dyan, yung mga halimbawa yung mga nasa Pilipinas, no? Yung mga nag-a-apply ngayon. Siguro ikot ang puwet nila. Kumbaga, ready ka na, okay ready ka na. Biglang may another requirement.
So, ito nga palang attestation, guys, merong ding exception. So, meaning, kung ang student visa application nyo ay magpo-fall under the following, you don't need to get an attestation letter para mag-submit. So, if you are a minor child in a primary or secondary school, that is from kindergarten to grade 12, which is yung commonly ng international student, hindi nagpo-fall dito. Pero ito, if you are a student in master's, PhD, or other postgraduate program, you don't need to get an attestation letter. So, kung ready na yung student visa application nyo, go. Yan, isubmit nyo na. However, ito nga, parang medyo blurry. Kasi ang dami nagtatanong, ano ba yung postgraduate program? Guys, I cannot tell. Hindi ko alam talaga yung specifics ng postgraduate program. So, even yung napagtanungan nating immigration consultant, medyo hesitant pa mag-enumerate ano ba yung courses under the postgraduate program kasi it can be really specific sa program. So, antayin natin yung rules or guidelines galing sa Immigration of Canada later on. So, another exception is that if you are a student applying to extend your study permit. So, again, sabi nga natin, hindi kasama sa putting a cap ng international students yung mga students dito na nag-extend lang or renew. So, kung gusto mo lang mag-extend ng study permit mo, i-push mo yan, hindi ka na kailangan ng attestation letter. That's good. Yan. So, and then ito, punta na tayo sa post-graduation work permit. So, marami nang nagtatanong. Siyempre, nagkaka-anxiety na rin sila about this announcement. 'Di ba? So, pwede pa ba silang makakuha ng post-grad work permit? So, kapag nag-aral sila dito sa Canada. Guys, as a rule naman talaga, pwede. Dito sa announcement na to, ang sinasabi lang na hindi makakakuha ng post-graduation work permit is kapag nag-aral ka sa private institution na merong curriculum licensing arrangement sa isang public institution or public college. So, hindi na nila ito tolerate yung ganong arrangement kasi minsan, alam nyo yun, dun daw yung may mga bad actors na namamantala ng sistema, naaabuso. So, lumilikom lang sila ng mga funds sa mga international students pero hindi talaga sila nagtuturo or hindi nila na-deliver yung quality education that international students deserve. So, hindi na bibigyan ng post-graduation work permit starting September 1, 2024 ang mga international students na mag-aaral sa mga private institutions na part ng curriculum licensing arrangement with a public college. So, yun, just to be clear. So, kung gusto nyo pa rin mag-aral sa Canada, yan, pwede pa rin at makakakuha pa rin kayo ng post-graduation work permit as long as yung school nyo ay designated learning institution. Especially yun nga, public college. Yung sa pinapasukan ni Emma, guys, yan, SATE. SATE, so yun, designated learning institution and public college yun. And then ito, another part nung PGWP announcement. Sabi dito, if you're a graduate of master's and other short graduate level programs, you will be eligible to apply a 3-year work permit. So, hindi pa natin makategorize ano ba yung mga short graduate level programs. Katulad na lang nung sinasabi nating postgraduate programs. So, ang mapapayo ko, you can coordinate with the international student advising ng mga schools na gusto nyo para alam nyo ano ba yung designation ng intended course ninyo. Kasi minsan, hindi yun by the name na nagmamatter. It's more on the curriculum. So, nagfo-fall ba siya as short graduate level program or not? So, mas maganda clarify tayo ng mismong school na magbibigay sa atin ng diploma or ng certificate after our program. So, yun, at least eligible sila na mag-apply for a 3-year work permit even if may mga courses or short graduate level na 1 year lang or master's na. For example, 2 years, so ganon. So, punta na tayo sa pinakamasakit na announcement. Tinatanong ko kung affected yan. May nagtanong sa'yo, no? Kaibigan ko. Worry kagabi. Tawang-tawa ka gabi, guys. May kwento ko sa inyo. Yan. Kasi sabi natin dito sa announcement, di ba? Clarify ko lang, hindi pa to super clear. Yeah, and then as what we are mentioning, vague yung statement. Kasi ulitin ko, ipapakita ko sa inyo yung statement again ng announcement. In the weeks ahead, open work permits will only be available to spouses
of international students in master's and doctoral programs. So, of course, on the side ng Canada, maganda to kasi ang nai-invite talaga dito or naiengganyo na mag-aral ay yung mga nandun na sa matataas na forms ng education, which is master's and doctoral programs. And this is very good to the economy of Canada. However, yun nga, mawawala na ng open work permits yung mga spouses ng international students if hindi ka masteral or doctoral program. If for example, ako, ngayon pala mag-aaral ng legal assistant diploma program, hindi ko masasama yung asawa ko. So, sabi din dito, the spouses of international students in other levels of study will no longer be eligible. So, yun yung kasama undergraduate and college programs. However, maraming tanong dito guys na hindi ko mabigyan din ng solid answer kasi nga very vague yung announcement. Yan, mas maganda syempre mag-rely tayo sa next and clear guidelines. Sabi, weeks ahead. We don't know if next week, 2 weeks, 3 weeks. So, mas maganda nga, di ba, in-announce na ni Immigration Minister Mark Miller to ng sabay-sabay. Although, ganun talaga, siguro part of the planning din, hindi kasi ganun kadali mag-issue ng rules and regulation that can affect thousands, millions of people about this policy. So, ano ba yung naging worry mo about this? Kasi nga, hindi siya clear. Yun nga, nung kahapon nga na nagkaroon nga ng news na yan, syempre medyo kinabahan ako. Kasi syempre, OWP tayo guys kapag hindi pa naman namin talaga, or nababasa ni Emma talaga yung buong detalye ng news, no? Kaya sabi namin, patay, anong gagawin natin yan? Kasi syempre, OWP ako. Sabi ko nga sa kanya kahapon, nagplan kami, if ever baby na magkaganito talagang uwi ka na. Uwi kami ni Zion, basta ikaw stay ka dito. Kasi masasayang naman yung namin, pinaghirapan namin dito kung lahat kami uuwi ng Pilipinas, di ba? So, ito nga pala, background lang din, ba't kami nag-worry, sasabihin, di ba, ng iba na, current international student ka na, hindi ka na affected. Although, nagtithink kami about it, kasi, after our program, we will be applying for PGWP. Pag nag-apply ako as main applicant of PGWP, kailangan ko rin siya applyan for extension of his open work permit. So, a-apply ko pa rin siya. Like, panibago yun. So, iniisip ko, damay ba yun? Or magiging damay ba yun kapag sa next announcement, hindi na ba siya pwedeng maging open work permit holder na kasama ko dito under my PGWP. Although clearer na yung part na later on, yung iba hindi na pwedeng magsama ng OWP kapag yung course mo ay hindi master's or doctoral. Kaya lang guys, ito, marami nagtatanong, ito, naka-file na ako ng student visa, na-grant na ako, ihahabol ko na lang yung asawa ko, affected ba kami? Sobrang dami nagtanong nun. Kasi yung iba talaga, ang way nila, unahin muna yung student visa application ng main applicant bago yung mga dependents o OWP para mas sure daw. Isa yun sa mga tips or suggestions ng mga agencies. Pero ngayon, hindi natin masagot kasi nga very vague nung statement in the weeks ahead. And sino ba yung mga apektuhan? Yung mga nakapag-file na ba ng student visa application, tapos isasama pa lang yung open work permit holders or kasama rin yung mga PGWP applicants? We don't know yet. Although, syempre, logically, or yung mga nagsasabi rin naman, nandyan na kayo, hindi yan tatanggalin. Para sa akin, guys, no, hindi ko inaano na yung about doon sa statement. Tingin ko naman hindi kami kasama. Kasi, kapag dumating tayo dito, ito yung rules Diba? Ngayon lang yung changes. Ngayon lang naman yung bagong itong rules nga na to. So, tingin ko yung mga bagong papasok dito, yun yung mga apektuhan talaga. Yeah. So, that's just our opinion, guys. Hindi ito yung announcement Pero, syempre, habang wala pang announcement, anxious pa tayo, nag-iisip pa tayo, ano ba talaga yung magiging estado natin. Lalo na yung iba na mag-aaral pa lang this spring. Tapos a-applyan pa lang yung asawa. Hindi nila alam kung itutuloy daw ba nila yung pag-aaral. May nagtatanong sa amin or nanghihingi ng payo, itutuloy ko pa ba yung paglipad dyan, yung pagpunta sa Canada. Kasi hindi ako sure kung masasama ko yung asawa ko. Kasi ano ba tong policy na to? Damay ba kami? So, hindi ko rin talaga mabigyan ng advice kasi nga, hindi pa clear yung guidelines. So, we are just hoping for the best talaga guys na magbigay sila ng timeline na later on yung effect. Hindi yung mga nakapag-apply na, hindi yung nakapag-process na, hindi yung nagrantan na ng
visa yung magiging affected. Kasi syempre, nakapag-invest ka na dyan, ng time, yung iba naka-resign na sa work dahil ready nang lumipad, mag-aral dito. And then biglang may ganito nga. Syempre yung iba, ayaw nang hindi kasama yung asawa and pamilya. So, ang laki rin naman talaga ng benefit na kasama yung asawa, diba? Oo. Kaya nga maapektuhan talaga dito, guys, yung yung kasama yung family mo. Kasi syempre, imbis yung open work permit mo yun yung magtatrabaho eh. Kumbaga malaking tulong yun sa pag-aaral mo. Yeah. Pero kung single applicant ka lang naman, I think wala namang masyadong wala magiging problema doon. Basta as long as na kailangan may budget ka para masustentuhan mo yung magiging tuition fee mo. Yan. Kaya nga kagabi guys, yung kwento ko sa inyo, no, natatawa ako doon sa kaibigan ko. Actually, may point din naman kasi nga parang kami lang din yun eh, na nung nabalitaan namin yan, na talaga nag-alala. Nag-alala din ako. Kaya sabi ko kay Emma, nag-plan agad kami. Tapos nag-message siya sa akin. Sabi niya, pre, nakita mo ba yung post yung sa asawa niya, nag-post kasi about dun nga sa issue na yun. Sabi ko, hindi pre, bakit? Sabi niya, parang, totoo ba yun na hindi na tayo pwedeng, ma-extend ng OWP? Sabi niya sa akin, biniro ko, oo pre, naku, sabi niya, patay. Wala na akong babaligang trabaho sa Pilipinas. Engineer pa naman yun, guys. Pero inano ko na rin, sabi ko, hindi pa rin naman clear talaga yung, yung guidelines. Oo. Sabi ko, pero tingin ko naman, hindi na maapektuhan. Kasi, kumbaga, yun nga, sabi ko sa inyo kanina na, yung pinasok natin dito, kumbaga, andun na yung rules eh. Kumbaga, kasama tayo na may extend tayo ng ating mga asawa. So, tingin ko hindi tayo maapektuhan, sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya, buti na lang pre, sabi niya. Pero sabi ko, mag-research pa rin kayo guys. Sabi ko, pre, mag-research ka pa rin para at least mas clear sa inyo. Kasi kami, ganun din naman, hindi pa rin talaga namin alam kung ano yung mangyayari sa sunod na mga araw. Yeah, so antay-antay tayo ng balita. Yeah. So, ano ba yung ibig sabihin nito na may ganitong rule? So, ibig sabihin, mas pinopromote ni Canada yung mga students na mag-aral ng master's and doctoral programs para maisama nila ang kanilang asawa. And then, mabibigyan sila ng OWP. Otherwise, if you will be just choosing undergraduate and college programs, hindi na kayo pwedeng makapagsama ng asawa and then magranta ng OWP. Yeah. Pero kung ako naman guys, tatanungin nyo, let's say ito, yung issue about yan sa news na bago, no? Kung kaya nyo naman guys, kunyari, as family kayo, no? Magpaplano pa lang kayo, tingin ko kung willing ka talaga na maano yung pangarap mo, pwede mo na may tuloy kahit mag-isa ka lang eh. Basta importante yung fund syempre. Tapos after nun, pag naka-ano ka na, pwede mo na makunin yung family mo. Pag naging PR. Oh. So, another option yon. So, another option, yung iba, nagre-recommend na i-delay kasi, syempre, temporary policy lang to. Baka magluwag din later on. Another option is look for the other countries, yung mga international student programs din. Like, yung iba nagre-recommend UK, Australia, Germany, yan, Europe. So, yun yung mga other options. Kasi nga, may nag-comment nga rin sa atin, hindi lang Canada daw ang bansa. Yeah. So, marami pang bansa. Of course, if you will look at the other countries din, baka better din yon or beneficial. Although, syempre, hindi naman to madaling sabihin. Baka sabihin naman nila, ang daling nasasabi. Kasi nandito tayo. Syempre, we empathize sa mga tao na nagpaplano, lalo na naapektuhan nito, yung nakapag-gather na ng funds, lalo na nakapag-resign na kasi ganito yung plano nila, tapos biglang maapektuhan. Syempre, I can't just imagine yung agony and then yung stress, diba, na nandyan. Although, syempre, sabi ko nga, let's hope for the best kasi hindi pa naman klaro talaga yung rules, lalo na sa mga nakapag-apply na ng student visa or nagranta na ng student visa. Tingnan natin, di ba, baka hindi naman kayo affected dun sa no more OWP policy. So, let's wait kasi kami din nag-wait on that policy. Yun. Sana. Hindi kami mapektuhan. Pero yun guys, sabi ko nga sa inyo, if ever man dumating sa point na gano'n, yun yung plan namin ni Emma. Na uwi talaga kami. Yun talaga. Kasama si Sai. Pero hindi ako papayag na uwi na rin sa Emma. Kumbaga, dito na eh. Na simula namin eh. Oo, pag-graduate na. Yun yung worst case scenario, uuwi sila. Tapos, during my PGWP, earn ko hanggang enough points for PR. Yan. Ang hirap naman nun isipin na uuwi. Totoo guys, medyo... Yun yung worst case scenario guys. Kasi ito namang immigration
of Canada, grabe, iba-iba talaga yung guidelines from time to time. Kasi syempre, yung policies will depend on the economy, ano ba yung effect ng mga flow ng international students, sobrang daming dapat i-consider, kaya hindi ka dapat mag-fix sa isang plan lang. Dapat may plan A ka, may plan B, plan C. Kaya lang, syempre, hindi madaling tanggapin. Kung yung kunwari plan B namin, uwi na siya. Kasi nga, nadamay pati yung mag-a-apply pa lang ng PGWP. Pero yan nga guys, again, ito lang ang discussion namin, hindi pa to yung announcement. So, mag-aantay pa rin tayo ng announcement later on in the weeks ahead. Yes. Tama yan. Kaya pray lang guys, no, na especially yung mga nagpa-plan pa lang pumunta rito. Sana kahit pa paano mabago pa rin yung ano natin ngayon. Yeah, and if may chance naman, and if possible, diba, you can also ask na yung mga schools or institution kung may master's or doctoral program sila, if you just want it. Diba? Kasi yun na talaga, as of now, yung pinopromote ni Canada. So yun guys, I hope na may natutunan kayo sa vlog namin. If pag may mga question kayo guys, just comment lang sa comment section natin. And yan, if ever naman hindi namin masagot, yan, there can be some other viewers na pwedeng sumagot and baka mas alam nila yung question na tinatanong ninyo. Yes. Yes. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.